The next one, our next speaker, Brother Chris. Chris Buxit. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumanta muna ako. Yeah. Kung gusto niyo po. My brothers and sisters, tayo po'y magdasal bago tayo magsimula. Sa ngalan ng Ama ng Anak sa Espiritu Santo. Aming Panginoong Diyos, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa gabing ito na inyo binigay sa amin bilang pagkakataon po upang maihayag uli po ang inyong salita. Nawa po ay gabayan nyo kami sa aming pakikinig at may isagawa po namin ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin po natin muna ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Mel, babasahin pa po ba ulit? Yes. Ang Word of God po natin ngayon tungkol po sa Matthew chapter 7, verse 21 to 28. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangangal po kami at nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos ay natutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan man ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang salita ng Diyos. Buting balita. Ang mabuting balita. Mga brothers and sisters, umpisa ko po ito sa isang tanong. Sino po ba ang mga taong tumatawag sa Panginoon? Masasabi po ba natin lahat ng tao tumatawag sa Panginoon? No. Hindi po lahat, mga brothers and sisters. Marami po akong nakilala ng taong ganun. Nung nag-aaral po ako sa Pilipinas, mayroon po akong classmate na ganyan. Nakikipagtalo sa akin yan. Sasabihin ko sa kanya, basta ko, praise the Lord ka ako. Mayroon na mataas na naman ka ako to. Maganda na mga nangyari sa akin. Okay to. Sasabihin nun, hindi totoo yan. Coincidence lang yan. Hindi totoo yan. Sabi ko naman sa'yo, mga coincidence ka, napanganak ka, coincidence ka, basta ako, maniniwala ako dito. Sabi nung kaklase ko, huwag niyo siyang awayin, huwag mo siyang awayin. Alam niyo sabi ko, hindi pa siya tinatawag ng Panginoon, magpapakilala ang Panginoon sa kanya. Darating yung panahon na yun. Sabi ko sa kanila, kaya natigil na sila, kaya hindi na nakikipagkagulo. And then, sino po ba kailan po ba tayo tumatawag sa Panginoon? Kapag may kailangan tayo. Mga brothers. Kapag po walang kailangan, Tumatawag pa rin. Tumatawag din. nagpapasalamat pa rin, ba? Dahil po, bawat pagising natin sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sino po ba ang masasabi nandito ngayon na siya ay matalino sa paningin ng Panginoon? Alam mo po ba kung anong ibig sabihin ng matalino? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 1 verses 19 to 20. Kung ang faith mo, itinayo mo sa bato. Yun ang Sabi po dito, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang kahunungan na marurunong at pawawalan ang kabuluhan, ang katalinuhan na matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan na marurunong ng mga eskriba, ng mga mahuhusay na debatista sa bundong ito? Ipinakilala ng Diyos na ang kahunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Kaya nga mga brothers and sisters, kakamihan po sa mga naniniwala sa Panginoon matatalino, saka yung mga scientists, hindi po sila naniniwala. Mayroon pa nga po yung Charles Darwin. Naniniwala silang galing sila sa unggoy. Sabi ko sa kanila, sila lang yun. Mukha lang silang unggoy. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Di po ako papayag o kayo po ba?
Alam po ba mga brothers and sisters, kung sino po ang sinasagot ng Panginoon kapag humihingi ng tulong? Di po ba yung mga taong mga gumagawa ng kabutihan? Amen. Minsan po, hindi po tayo nakakagawa ng maganda. Hindi po natin maiiwasan talaga yun dahil sinabi po yun ng Panginoon. Dahil magiging sinungaling po ang Panginoon kapag sinabi natin laging maayos ang ginagawa natin sa buhay natin. Hindi po talaga naiiwasan yun. Pero kapag nakagawa po tayo ng kasalanan, ang kaibahan po natin sa maraming tao, humihingi po tayo agad ng kapatawaran sa Kanya. Kaya po napapatawad tayo agad. And then, yung mga attend, di ba, ma-attend po tayo sa mga praise and worship ganyan sa gawain. Hindi lang po dapat tayo uupo, tatayo, darating, kundi po tagagawa tayo ng tagapakinig at tagagawa ng salita ng Diyos, tagapagpatupad nito. Pero mga brothers and sisters, mahirap po talaga, di ba? Amen po ba? Mahirap po talaga. Marami pong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Yung mga taong hindi po ginagawa yung salita ng Panginoon, sila po yung mga taong humaharap sa salamin. Mag-aayos. Pagkatapos po nun, aalis. Nakalimutan na. Ganun lang po ang parang a-attend, tapos makikinig ngayon, hindi gagawin. Para pong humarap sa salamin, tapos umalis. Ganun lang po ang nangyayari. Baliwala lang po yun. Dahil may kapangyarihan po ang salita ng Diyos kung po ito ay ginagawa ng tao. Pero kung wala, isa lang po itong normal na salita. Mga brothers and sisters, saka hindi lang po sa nguso ang paglilingkod natin, kundi po sa puso, sa mga gawa. Madami po kasi sasabihin nila, yung pag nasa simbahan, ang gaganda ng sinasabi nila, paglabas nila, sa ano sila sundan kung ano sasabihin nila. Iba na. Magkaiba. Mayroon pong 3 bagay na para po tayo maging isang matalino sa paningin ng Panginoon. Unang-una po, sundin po natin ang kanyang mga utos. Unahin po natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa po yung magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya. Sa gitna po ng mga problema, dyan po talaga dumarating yung sasabihin mo, totoo ba talaga ang Panginoon? Pero para kung ginagawa lang yung pagsubok sa atin. Ayon po sa Proverbs chapter 13 verse 21, misfortune pursues sinners, but prosperity rewards the righteous. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag po tayo at huwag matinag. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam po nating lahat na walang nasasayang sa ating pagpapagal para sa Kanya.